Sige, kunan mo ako ng video. Sige pare, 3, 2, 1, go! Ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang uri ng hayop. Wow! 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 Ang sakit ng ulo ko! Aray ko! Johanna! Ano nangyari? At ano ang ginagawa nila? Maaari ito ang sigaw ng pugadlawin. Ang sigaw ng pugadlawin ay nangyari ito dahil nalaman ng mga Espanyol ang tungkol sa katipunan. Sino ang maaaring magtanong? Well, sa pamamagitan ng lalaking ito na nangalang Teodoro Patini. Ibinahagi niya sa isang pari si Padre Mariano Gil ang tungkol sa katipunan. Sayang naman. Dahil wala nang ibang pipilian, sinimulan ni Andres Bonifacio ang revolusyon sa pamamagitan ng pagpunit sa mga sedula personal bilang tanda ng pag-alsa. Mabuhay ang Pilipinas! And go! Oo pala! Naalala ko na ngayon! Wow! Saan tayo? Teka bro, alam ko na saan tayo. Nandito tayo sa bakuran ni Melchor Aquino, a.k.a. Tandang Sora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uy, naka-on ang camera! Yeah! Nakanig kay Kinsha. Naka-on ang kamera. Aray ko po! Kasunod ng sigaw ng pugadlawin, balintawak, ang kanyang bakuran ay naging isang santuaryo kung saan niya inalagaan ang mga may sakit at sugatang revolusyonaryo at pinakain ang mga sundalo. Sige mga papa kong katipunero, tambagan natin ang Maynila sa Agosto 29. Sige! Noong Agosto 13, 1896, naganap ang labanan sa San Juan del Monte, kilala rin bilang Labanan sa Pinaklabangan. Maraming katipunero ang namatay. R.I.P. Idol! Ang Tejeros Convention ay isang kapulungan na idinaos noong Marso 22, 1897 sa Cavite na naglalayong pag-isahin ang pangkat ng magdalo at magdiwang ng katipunan. Tinanggihan ni Bonifacio ang mga resulta na humantong sa isang malalim na alitan sa revolusyon. Objection! Hindi dapat maging Director ng Interior si Andres Bonifacio dahil hindi siya nag-aaral ng abogasya at hindi siya natapos ng kolehiyo. Ano? Medyo sumasang-ayon ako. Ulitin mo yan? Sang-ayon ako sa pahayag niya. Hindi nga ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi rin ako nag-aral ng abogasya. Mas bagay siguro ang iba. Si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio ay ipinatapon bilang nagtaksil sa bayan. Noong Mayo 10, 1897, sina Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio ay kapwa pinatay sa Maragondon, Cavite. Dahil sa pagkamatay ni Andres Bonifacio, ang kilalang kataas-taasang pinuno ng katipunan, marami sa mga katipunero na ang nawalang ng loob na ipinagtutuloy ang kanilang pakikibaka. Marami ang pumiling sumali sa revolusyon. Dahil dito, nagkawatak-watak ang mga revolusyonaryong Pilipino at tuluyang humina